Goal mo ba i-register ang freelancing business mo kay BIR this year 2024? Para sa iyo itong video na to, I will share a quick overview of freelancer BIR registration. My name is George. I'm a freelancer tax advisor at GA Consulting. Since 2018, we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. Freelancer BIR registration overview. Anong mapapala ko dyan? First, I will share the top 3 reason ng mga online freelancer kung bakit ba sila nag-register kay BIR. The top 1 reason is para sa home goals. This is based with our clients at pati na rin sa aming community of BIR registered freelancers. Ano ang kinalaman ng BIR registration sa ating home goals? Most of the time, kailangan natin ng tulong ng bangko or ng housing loan. And one of the primary requirements ng housing loan is income tax return or ITR. Paano tayo magkaka-ITR as a freelancer? First step muna, mag-register muna tayo kay BIR as a freelancer. Kapag nakapag-register na tayo, pwede na po tayong mag-file ng income tax return. So that's the top 1 reason. The top 2 reason naman is car goals. Ano naman ang connection ni car goals sa BIR registration? Same reason din po, this is for car loan. And one of the primary requirements ng car loan is ITR. Again, paano tayo magkaka-ITR? First step muna is BIR registration. Top 3 reason is travel goals. Pag ang gusto nating puntahan na bansa ay nagre-require ng visa, one of the primary requirements pag freelancer ka or self-employed, pag nag-apply ka ng visa ay income tax return. So paano tayo magkaka-ITR as a freelancer? Mag-register muna tayo kay BIR as a freelancer para makapag-file tayo ng ITR. So ano-ano pa ang mga perks ng isang BIR registered freelancer? Ito nga, number 1, may ITR. 2 for travel goals, 3 para sa home goals, and number 4 is car goals. Number 5 naman, preferred by local clients. Syempre, pag local clients, and yes, marami pong freelancer na mayroong local clients. Preferred nila ang BIR registered freelancer. Question, bakit? Kailangan nila itong number 6, yung invoice mo, pag nagbayad sila ng services mo, para maging tax deduction nila yon, valid tax deduction, kailangan mong mag-issue ng BIR registered invoice. Yes, this 2024 invoice na po or service invoice, hindi na official receipt. And then number 7, increased trust. Syempre, meron kang legal documents. Number 8, legit ang business mo. Number 9, nation builder. By paying your taxes, nagko-contribute ka sa ating bansa. And then number 10, peace of mind. Walang tax penalties. Alam mong compliant ang freelancing services mo. Number 11, bragging rights. Syempre, dapat proud tayo na BIR registered freelancer tayo. Pero based sa tax law natin, kailan ba dapat mag-register sa BIR ang isang freelancer? Number 1, on or before starting your freelancing business. Number 2, before filing of income tax return. And then number 3, before payment of any tax due. Para sa akin naman, ang personal take ko sa mga newbie freelancer, sa nag-uumpisa pa lang, ang primary focus muna natin ay maghanap ng client. Pag may client na tayo, pwede na nating isunod si BIR registration. Estimated cost ng BIR registration as a freelancer, total of 2,080. Ang pinakamahal na ay yung service invoice, 2,000 pesos, 10 booklet na yan. Each booklet is 50 invoices na yon. So itong 10 na ito ay 500 invoices na siya. And then isang cash receipt book and 1 documentary stamp tax, total of 2,080 pesos. Dito naman tayo sa requirements. Meron lang 4 na requirements si BIR. Number 1, tax identification number or yung TIN. Kung wala ka pa niyan, don't worry. Upon registration, sabay na po nabibigyan ka rin ng TIN ni BIR. Number 2, BIR Form 1901, application for registration, 2 copies. So ito yung example niya. Ayan siya. 3 pages siya. 2 copies ang kailangan. Ito yung sa TIN kanina nakalagay dito. Pag wala ka pang TIN, sabay na yan. Leave as blank lang yung part na to.
And then number 3, valid ID with birth date and address. Yung address, very important. Kung ano yung gagamitin mo as your business address. Madalas sa freelancer, yung residential address kung saan nakatira. Pero kung wala kang valid ID para sa gagamitin mong residential address or business address, kailangan mo ng barangay certification sa address na yon. Number 4, occupational tax receipt. Base experience namin, selected RDO na lang po ang nagre-require ng OTR, kagaya ng RDO 54B. So ayan guys, madali lang, konti lang po ang requirements. May ginawa po akong guide, The Ultimate DIY BIR Tax Compliance Guide for Freelancers. Meron na po sa part 1 yung complete freelancer BIR registration guide. So ayan siya guys, part 1, kompleto na, pati templates, papalitan nyo na lang po ng information ninyo. Pagtapos na tayo sa registration, ito na dapat yung mga documents natin. Number 1, yung pinaka-importante, BIR Certificate of Registration. Number 2, yung receiving copy. Kaya dalawa yung i-fill out natin. Copy po natin yung isa. Number 3, BIR must issue receipt signage. Number 4, isang cash receipt book. And then number 5, yung BIR service invoice. Take note lang, yung service invoice po yung pinakamatagal dito. Yung BIR registration, kaya ito ng 1 day lang. Ang hihintayin na lang natin ay yung invoice natin. Nasa 2 to 3 weeks po ang printing ng service invoice. Ito yung example ng BIR Certificate of Registration. And then dyan nakalagay yung tax types. Usually for freelancer, income tax return lang naman yon, isang quarterly at saka isang annual. Ito naman yung example ng service invoice. Ganyan siya. Ito yung example ng cash receipt book, BIR registration best practices. Dapat kompleto ang requirements mo bago ka pumunta kay BIR para maging smooth at para matapos mo ng isang araw. Meron din pong e-appointment si BIR, i-utilize natin ito para hindi na po tayo pumila. And then maganda, morning appointment ang kunin natin para matapos natin ng isang araw. Again, kompleto po yung process and steps and templates dito sa DIY guide natin. Kuha ka ng copy, libre lang siya. Ito siya guys, oh. Ayan yung part 1, BIR registration as a freelancer complete guide. Kompleto na yan. Sundan nyo na lang siya, and then yung templates, papalitan nyo na lang ng information ninyo. Kung meron ka pang tanong, you can post it inside our community, which I'm inviting you to join. Sa Facebook siya, search mo lang Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. Magkano bang tax na babayaran ko? Sasagutin natin yan sa next video, Freelancer BIR Tax Compliance Overview for the year 2024. That's it guys. More power sa freelancing business mo, more clients, stay safe.